Marami man ang hamon na kinakaharap ng mga OFW, patuloy pa rin silang nagsisikap at nagbibigay inspirasyon sa ating mga kababayan. Kaya naman ngayong umaga, makakasama po natin ang isa sa mga pinarangalan sa 2026 New Taipei Annual Awarding Ceremony na si Miss Beverly Genobiagon Lagarto Pangco, isang OFW mula sa Taipei, Taiwan. Magandang umaga! Hello po, magandang umaga po. Rise and shine. Rise and shine, congratulations po. po ma'am. Tunay po nakaka-proud na makilala ang mga Pilipinong patuloy na umaani na tagumpay sa ibang bansa. Excited na po kami marinig ang Salamat inyong po. journey at mga aral na may babahagi niyo sa aming mga ka-RSP. Ayun, ito unang tanong, Ate Bay. Kasi ate, tawag ko sa kanya, hindi Talaga? kita. Oo, nasanay ako na Sa ate. bagay parang same age lang natin. Yes! Ayan, para mas makilala namin kayo, pwede niyo po bang i-share kung ano yung trabaho niyo sa Taipei at ilang taon na po kayong OFW? Bale, ano po, nung dumating po ako dito, isa po akong pangkaraniwang factory worker. Pero sa tagal po ng panahon na pinagtatrabaho ko po dito, naging isa po akong team leader sa kumpanyang pinapasukan ko ngayon. Wow, ilang Ayun. taon yun? Ilang taon? Bali, sa ngayon po dito po sa company po na pinapasukan ko, magsa 7 years na po ako. Pero mag-11 years na po akong OFW ang tagal dito na sa pala. Taiwan. Tagal Ayun, na pala makiki-Ate nun. Bay din ako. Sige. Ate Bay, curious lang din kami, bago ka dumating dyan sa Taipei, ano muna yung naging trabaho mo at pinagkakabalahan mo rito sa Pilipinas? Bali po, nagsimula po ako sa Pilipinas bilang pangkaraniwang factory worker din po. Matagal po na panahon nagtrabaho po ako sa Pilipinas hanggang sa nangarap din po ako gaya ng iba dahil sa hirap po ng buhay namin. Nangarap po ako makapag-abroad para po mabigyan ng maayos na pamumuhay po yung pamilya ko. Kaya sumubok po ako na magtrabaho po at makipagsapalaran po sa ibang bansa. Ayun, ito naman, ano po ang inyong nararamdaman, Ate Bay, nang naging isa kayo sa mga pinarangalan sa 2026 New Taipei Annual Awarding Ceremony ngayong 2026 po, ngayong taon? Siyempre po, masaya po ako nang makatanggap po ako ng parangal mula sa gobyerno po ng Taiwan. Dahil napakabihira lamang po sa mga isang foreign worker po na kagaya ko ang mabigyan po ng ganitong klaseng recognition. Kaya malaking karangalan po ito para sa akin na na-recognize po ang sipag at syaga at effort ko po sa trabaho. Thankful din ako dahil na-appreciate din po ang aking pagtulong sa aking mga kapwa OFW, Wow. lalo na po sa aking mga katrabaho. Okay, bilang isa sa mga natatanging Pilipinong kinilala sa New Taipei, how was the journey? Ano yung mga pinagdaanan mo bago mo makamit tong tagumpay na to? Nung una po dito po sa kumpanya po na pinagtatrabahuhan ko, dito po ako nabigyan ng pagkakataon para po maging isang team leader. At talaga pong sa una napakahirap po para sa akin dahil lagi po akong may pangamba kung kaya ko po ba itong responsibilidad na ibinibigay po sa akin. Dahil po sa buong suporta na rin po ng asawa ko, mga kaibigan ko, mga katrabaho ko po, yung mga boss ko, yung mga kapwa Taiwanese ko po na leader, sila po yung nagbibigay sa akin ng motivation. Ayun, Pinapalakas po supportive. nila yung loob ko, pinapakita po nila yung tiwala sa akin para patuloy ko pong nalalampasan po yung mga pagsubok dito po sa trabahong binigay po sa akin. At saka po sa panahon po na minsan po kasi merong ang bigat-bigat po ng responsibilidad. Talagang dumarating po sa panahon na parang ayoko na, gusto ko nang sumuko. Ang hindi ko po kinakalimutan lagi po ay ang pagtawag po at lagi pong pagpanalangin po sa Panginoong Diyos po. Ayun. Ito naman, ano yung pinakamahalagang aral na inyo pong natutunan habang nagtatrabaho at namumuhay sa ibang bansa? Sa pamumuhay po dito talaga ang nakita ko po sa tagal ko na rin po ng pamumuhay dito sa ibang bansa. Nakita ko po talaga yung disiplina po ng mga tao dito. Lalo na po sa pagsunod nila sa mga batas at patakaran dito. Talaga pong pantay-pantay po ang tingin nila, hindi po naglalamangan. Marunong po sumunod lahat sa batas at hindi rin po dito inugali ng mga tao dito yung mga alam po sa buhay ng ibang tao. Malaki po ang epekto ng
pananaw at pamumuhay bilang isang OFW po, kung maia-apply po natin itong ganito pong sistema sa ating bansa, yung pagsunod po sa batas, yung pagiging disiplinado po, makikita ko po na talagang maganda po ang kalalabasan at magiging ganito rin po sana kaganda kung ano po yung pamumuhay nila dito sa Taiwan kung maia-apply po natin ng mga ganitong sistema nila sa Pilipinas, lalo na din po tayong mga Pilipino, napakaganda po talaga ng kalalabasan. Ayun, sana nakikinig yung mga chismosang kapitbahay ng mga ka-RSP natin, ha? Pero you're an inspiration indeed sa amin, Ate Bay. Baka pwedeng bigyan mo naman kami ng payo para sa mga nananais din na maging isang matagumpay na OFW. Para sa akin po, mahalaga po na be thankful po tayo at patuloy po na magsikap sa trabaho natin dahil hindi naman po lahat po ng tao ay nabibigyan po ng pagkakataon na magkaroon ng opportunity na makapagtrabaho po at mabigyan ng magandang trabaho dito sa ibang bansa. Kaya lagi po nating pahalagahan at kung halimbawa sa kasalukuyan naman pong sitwasyon natin sa Pilipinas, nakikita naman po natin, di ba, kung gaano po kahirap yung pamumuhay natin dyan. So, pahalagahan po natin yung trabaho natin dito, lalo na po sa kagaya ko mga OFW. Isipin na lang po natin na nakakapagbigay tayo ng suporta sa pamilya natin. At saka po, nasa ganun, hindi po nila masyadong maramdaman kung gaano po ang hirap ng pamumuhay dyan. Dahil dito po sa Taiwan, napakabuti po at nakapagbigay ng bansang ito sa ating mga Pilipino. Huwag po nating abusuhin. Yun na lang po, huwag po nating abusuhin ang tiwala sa atin ng bansang Taiwan, lalo na po yung kaluwagan na ibinibigay po sa atin. Lalo na po, open po sila sa ating mga Pilipino para po doon sa mga nagnanais din po na makapagtrabaho din po sa bansang ito. Selfa, bilang isang maging matagumpay na OFW. Yes. Yan. Maraming salamat, Ate Bay, sa pagbabahagi ng iyong heartwarming story bilang isang OFW. Isa kang patunay na sa pamamagitan ng sipag at pagtsatsaga, kayang makamit ng mga Pilipino ang tagumpay saan man sa mundo. Patuloy po kayo maging inspirasyon sa ating kababayan. Thank you so much, Maraming Ate salamat Bay. po. Thank you, Ate Bay.